Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo. Malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw, poon, sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan. Labis na ang hirap, naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping, palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina." Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Ikaw, Kristo, ay sinubo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Saan man kayo nanggaling, malayo man o malapit, maluwalhating pagdating po sa tahanan ng Nazareno. 14 na linggo po ngayon sa karaniwang panahon. At sa panahong ito po natin, pinagninilayan ang public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno. At gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo, umuwi siya sa sariling bayan kasama ang mga alagad para doon naman maglingkod. Pero na-surprised siya. Ang mga kababayan pala niya ang na-surprised muna. Nang magturo siya sa sinagoga, nagtanong sila kung saan kaya niya pinagkukuha ang kanyang mga nalalaman. Sinino pa siya? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Pero siya po pala ang masusurprised dahil ayaw nila siyang kilalanin. Napakarami na nga namang nagbago sa kanya na dati nilang kakilala. Kamakailan lamang ay binatilyo siyang sumasama-sama sa tatay niya sa pagpapanday. Yun ang pagkakilala nila sa kanya. At hindi nila nasabayan ang kanyang pagbabago nang umalis siya roon. Kaya pagbalik niya, parang iba na ang tingin nila sa kanya. Hindi sila sumampalataya. Na-miss tuloy nila ang pagkakataong magawan sila ng kahangahangang mga bagay. May mga pagkakataon pong gaya nila, hindi rin natin masabayan ang pagbabago ng ating mga kakilala, maging ng mga pinakamalalapit sa atin. Gusto natin silang tingnan kung paano natin sila unang nakilala. Hindi natin matanggap kung ano na sila ngayon at kung sino na sila ngayon. Kaya ang pag-uwi kung minsan ay mas nagiging mapait pa kaysa sa pag-alis.
Kumusta po ang attitude natin sa iba? Gaano po tayo kadaling ma-offend ng kanilang simpleng presensya? Gaano po tayo kadaling maka-offend sa simpleng tingin lamang? Lalo na kung ang tingin natin ay mula ulo hanggang paa, ay lalo na pag nagsalita na tayo. Mabuti po kung magiging mapagmalay tayo o magiging aware tayo sa nangyayari sa atin sa mga pagkakataong natatagpuan natin ang ating sarili sa mga sitwasyong gaya nito. May nabalitaan tayong umuwi sa atin, naging successful na sa kanyang buhay, mayaman na siguro. Ano ang attitude natin? Baka kasi hayagan na tayong nagpapalaganap ng sama ng loob dahil sa hindi natin maitagong mga saloobin. At yung ating nasa loobin, yung ating mga nasa saloobin, ay syempre ito ang ating ikukwento sa ating kapitbahay, sa ating mga inuman, sa ating mga pakikipagtsikahan, sa harapan ng ating gate. Masisira tuloy ang reputasyon noong umuwi sa atin. Kasi po napakadaling malito. Napakadali pong kalituhan ang sarili nating mga pananaw at paghatol bilang katotohanan. Sa madaling sabi na misappropriate po natin ang alam natin. Tandaan po nating bawat kwento ng buhay ay may dalawang mukha. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga ginagawa. May mga pagkakataon pong mas madaling maging negative kaysa positive, di ba? Yung sumira kaysa lumikha. Sumira ng samahan kaysa lumikha ng bagong samahan. Pero gusto din naman na sana nating maging positive, di ba? Sino ba naman ang gustong palagi na lang nega? Gusto rin naman nating maluwag-luwag ang ating paghinga. Yung hindi tayo palaging ingat na ingat pag naglalakad tayo, masasalubong natin, magtatago tayo, o kaya kung saan-saan tayo titingin. Lagi nating aalalahanin yung pangyayari na iniiwas-iwasan natin na ma-encounter na naman natin. Ay di mabubuhay lagi tayong stressed at tensyonado. Sinong kawawa? Di tayo rin, ano? Ay alin po ang mananalo pagka palagi na lamang meron tayong dalawang naglalabang puwersa sa ating sarili. Yung puwersa ng pagiging negative at yung puwersa ng pagiging positive. Sino pong mananalo doon? Ay di yun pong malimit nating entertainin sa ating sarili. Yun pong unang na-evoke sa ating pakiramdam o sa ating intuition. Pag nakita natin, pakiramdaman natin, anong unang na-evoke? Nainis ba kaagad tayo? Positive ba o negative? O pag nakita natin ang ating kagalit, anong unang na-evoke? Naawa ba tayo sa kanya? Dahil lagi siyang galit, samantalang tayo ay masaya. Pakiramdaman natin. O inggit ba? Dahil nakausad siya at ikaw ay hindi. Bakit hindi na lang sana sinserong makisaya? Pwede naman siguro, yung ganap na kaligayahan dahil siya ay nagtagumpay. Ito po kaya ang nasa likod ng matigas nating puso at ulo kung minsan, kaya nawawalan tayo ng pitagan at nagiging mapanghimagsik gaya ng sinasabi
sa unang pagbasa. In fairness sa mga nega, hindi rin naman talaga kasi madali ang umintindi lagi. Lalo na kung ikaw na lang lagi ang umiintindi. Bakit ako na lang lagi? Tatanungin mo sarili mo. Ang mag-a-adjust sa kanya. Eh di lalo na yung mag-take ng responsibility. Pag ikaw naman ang mali. Pero ang tunay na pagsasabuhay po ng ating pagkakristyano at pagiging deboto ay ang pagiging committed natin sa pamumuhay sa biyaya. Ang pamumuhay sa biyaya naman ay makikita sa pagmamahalan, sa pagmamalasakitan, at sa pagpapatawaran. Kung paanong itinayo po si Propeta Ezekiel ng Espiritu Santo, maitayo dinawa niya tayo para pakinggan ang paanyayang ito sa pamumuhay sa biyaya. Ang grasya dinawang ito ang tumulong sa atin sa pagpapakumbabang maging bukas sa kasalukuyan at hindi manahan sa nakaraan. Kilalanin ang ating kapwa at sabayan sila sa kanilang paglago. May mga pagkakataon pong nalilimutan natin na may hindi pa pala tayo natutuklasan sa kanila at hindi pa pala natin sila lubos na kilala. Gaano man sila kalapit sa atin, tandaan po nating may malalim na misteryo sa bawat isa. Nasa pagiging misteryoso pong ito, ulitin ko lang yun, medyo napabilis yung aking bibig kaysa sa aking isip. Nasa pagiging ordinaryo po mismo ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanyang pagiging misteryoso. At sa kung paano niya ito nayakap sa kanyang sarili at na-integrate sa kanyang buhay. Napakasimple niya, napakakaraniwan, napaka-ordinaryo. Kaya po nahirapan ng kanyang mga kababayang makita siya sa kung sino talaga siya. Makapangyarihan na Diyos na sumasa kanila na sana nung umuwi siya. Pamilyar, pero totally other. Nakita sana nila yun kung bukas ang kanilang mga mata. Ito po nawa ang biyayang tanggapin natin sa banal na Eucharistia, ang pagbubukas ng mata ng ating puso at kaluluwa. Para makita siya sa ating kapwa. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag po sana ninyong hayaang ma-miss out namin kayo pag nagpapakilala na kayo sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at pakikipag-ugnayan. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kaniyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kaniya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, ding ginawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relilyoso at relilyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ilapag po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng personal nating intensyon, lalo na po yung mga hanggang ngayon ay walang sawang humihingi ng kagalingan. Ilapag din natin pati yung mga ipinagbilin sa ating panalangin ng ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makita ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan
ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalubot-lubot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.